Hindi inakala ni Alina na ang tanghaling iyon ang magiging pinakamadugong araw sa kanyang buhay dahil lamang sa pagtangging magbayad ng iligal na bayad sa paradahan sa isang convenience store. Malinaw na nakasulat sa pader ng tindahan, "Parking for customers only." Dahil dito, si Alina ay sinalakay ng mga sigasiga na armado lamang ng kanilang karahasan at ng takot na matagal na nilang ikinalat sa kanilang teritoryo. Ngunit si Alina ay hindi isang ordinaryong babae. Nang inakala ng mundo na siya ay isa lamang biktima na walang kalaban-laban, bumangon siya at lumaban gamit ang kanyang kaalaman sa self-defense na gumulantang sa mga maton. Ngunit napakarami nila at napilitang tumakas si Alina. Ang hindi nila alam, hindi mananahimik si Alina. Mula sa katahimikan, tinawagan niya ang isang tao. Isang tao na hindi lang kayang magbigay sa kanya ng proteksyon, kundi may kakayahang baguhin ang tadhana ng mga sigasiga na iyon magpakailanman. Kung gayon, sino nga ba si Alina? At sino ang taong naggitingit sa galit nang marinig ang nangyari sa kanya? Sa isang maliwanag na tanghali sa pusod ng Quezon City, kung saan ang ingay ng mga jeep at tricycle ay humahalo sa amoy ng inihaw sa kalsada at usok ng mga sasakyan, nagpasya si Alina na mamili ng buwanang pangangailangan para sa kanilang tahanan. Pinili niya ang isang kilalang convenience store na medyo malayo sa kanyang tinitirhan dahil sa lokasyon nitong madaling puntahan at maluwag ang paradahan. Dala ang isang listahan na maayos na isinulat, pumasok siya sa tindahan na may mahinahong mga hakbang at puno ng paghahanda. Ang loob ng convenience store ay halos tahimik maliban sa mahinang tunog ng aircon at ng cashier. Maayos ang pagkakasasalansa ng mga produkto na nagbigay daan para makapamili siya ng komportable at nakapokus. Matapos mapili ang lahat ng kailangan, maayos na binayaran ni Alina ang kanyang mga pinamili sa cashier bago tuluyang lumabas patungo sa parking area upang umuwi. Matapos mamili, dinala ni Alina ang mga supot na plastik na puno ng mga bilihin patungo sa parking area sa gilid ng convenience store. Nanatiling kalmado ang kanyang mga hakbang kahit na ang sikat ng araw ay tila tumutusok sa balat. Agad niyang natagpuan ang kanyang scooter na maayos na nakaparada sa pagitan ng iba pang mga sasakyan. Isang lalaking nakilala bilang si Rico, ang bantay sa paradahan, ang agad na lumapit sa kanya na may blangkong mukha. Si Alina, na sanay nang gumamit ng paradahan sa lugar na iyon, ay walang pag-aalinlangang kumuha ng 20 pisong papel mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Rico bilang bayad. Tinanggap ni Rico ang pera, ngunit sa malamig na tingin ay muli itong isinoli at sinabing, 100 ang bayad ngayon, ma'am. Saglit na natigilan si Alina, bago sumagot sa mahinahong ngunit matatag na tono. Lagi lang akong nagbabayad ng 20 pesos dito. Saka, nakasulat doon na libre ang parking para sa mga customer, kaya hindi ko kailangang magbayad ng sobra. Hindi na tinag si Rico. Tinitigan niya si Alina na para bang sinusukat kung ang babae ay aatras o maninindigan sa kanyang desisyon. Pero bagong patakaran, dapat 100. Kung 20 lang yan, baka hindi ka na makauwi ng buo, sabi niya sa mababang boses na puno ng pagbabanta. Hindi natakot si Alina. Binalik niya ang tingin kay Rico at sinabi ng may buong kumpiyansa, kung ganoon, tawagin mo na ang boss mo. Nagsimulang uminit ang paligid. Sa loob ng convenience store, ilang empleyado ang nagsimulang sumilip sa parking area. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Habang ang debate sa pagitan ni Alina at Rico ay hindi pa nareresolba, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang hangin ng tanghali na dating mahinahon ay tila nagdadala ngayon ng mas matinding init. Hindi lang dahil sa sikat ng araw, kundi dahil na rin sa tensyong namumuo sa pagitan nila. Sakto nang sasagutin na sana ni Rico ang hamon ni Alina, narinig ang papalapit na mga yabag. Si Boss Teban, ang kinatatakutang leader ng mga sigasiga sa lugar na iyon, ay lumitaw kasama ang 4 niyang tauhan. Mataas at malaki ang kanyang katawan, malamig ang kanyang mukha na walang malinaw na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay matalim na parang patalim. Agad siyang humakbang sa gitna ng usapan at nagtanong kay Rico, anong problema dito? Agad na sumagot si Rico na maihalong kaba. Ito, boss. Ayaw magbayad ng 100 nitong babae. Inilipat ni Teban ang kanyang tingin kay Alina. Ang matalim na titig na iyon ay karaniwan niyang ginagamit para takutin ang mga tao bago pa man siya magsalita. Ngunit si Alina ay nanatiling nakatayo ng tuwid, hindi man lang kumurap.
Sige na, miss, sabi ni Teban sa mababang boses na puno ng pagbabanta. Magbayad ka na lang. 100 lang naman, anong hirap doon? Sumagot si Alina ng mahinahon ngunit malakas. Lagi na akong nagpa-park dito at laging 20 pesos lang ang binabayaran ko. At saka, malinaw na nakasulat sa lugar na ito na libre ang parking para sa mga customer. Hindi ako magbabayad ng sobra dahil lang sa panggigipit o pagbabanta. Sandaling katahimikan ang bumalot sa parking area. Ang hangin ay tila lalong uminit. Tinitigan muli ni Teban si Alina, ngayon ay may bakas na ng galit sa kanyang mga mata. Sa likod niya, ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang maghanda na para bang naghihintay ng hudyat mula sa kanilang leader. Samantala, mula sa loob ng convenience store, ang mga empleyado ay tahimik pa rin sa likod ng salamin, hindi nangangahas na makialam kahit na alam nilang maaaring sumabog ang sitwasyon anumang oras. Ang tensyon sa parking area ay lalo pang tumindi. Si Teban, na kanina ay nakatitig lang, ay nagsimulang mawalan ng pasensya. Nagbago ang kanyang mukha, tumigas ang kanyang panga, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at ang kanyang paghinga ay bumigat. Humakbang siya palapit kay Alina hanggang sa isang hakbang na lang ang pagitan nila. Bago ka lang ba dito? O nagpapanggap kang walang alam, sit-sit ni Teban. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Dito, hindi lang ito tungkol sa patakaran. Tungkol ito sa kung sino ang may kapangyarihan. Hindi umurong si Alina. Nanatiling diretso ang kanyang mga mata sa mga mata ni Teban, walang bahid ng takot. Alam na alam ko ang sitwasyon dito, pero alam ko rin ang karapatan ko bilang mamamayan. Hindi ako magbabayad ng illegal na parking fee dahil lang sa tingin ninyo ay kaya ninyong gawin ang gusto ninyo. Umismid si Teban at bahagyang tumawa. Isang tawang puno ng pang-aalipusta. Matigas ka, ano? Gusto ko lang tratuhin ng patas, sagot ni Alina, mahinahon ngunit matatag. Sa wakas ay sumabog ang galit ni Teban. Sa isang mabilis na kilos, tinulak niya ang dibdib ni Alina hanggang sa bumagsak ang babae sa mainit na aspalto. Tumilapon ang mga supot ng pinamili at kumalat ang laman nito. Ilang empleyado ng convenience store na sumisilip mula sa loob ay nagsimulang magbulungan sa kaba, ngunit nanatiling hindi nangangahas na lumabas. Dahan-dahang bumangon si Alina, pinagpagan ang alikabok sa kanyang braso. Namula ang kanyang mukha, hindi lang dahil sa pagkakabagsak, kundi dahil sa emosyong nagsisimula ng mag-alab. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan si Teban na may nag-aapoy na mga mata. Huwag kang magpaka, siga-siga dito, sigaw niya. Lahat kayo ay mga murang maton na ang kaya lang gawin ay mangikil sa mga tao. Akala ninyo sa inyo ang mundo? Saglit na natahimik si Teban. Humahabol ang kanyang hininga, lalong dumilim ang kanyang mukha. Sa likod niya, ang kanyang mga tauhan ay naghahanda na parang mga asong gubat na naghihintay ng hudyat para sumalakay. At si Teban, sa garalgal na boses na puno ng galit, ay nagsalita, mabagal ngunit malinaw. Naghahanap ka ng gulo. At mukhang nakahanap na ako, tugon ni Alina. Bago pa man makasagot si Alina, muling sumugod si Teban. Ngayon, mas mabilis ang kanyang kilos at halatang may intensyong manakit. Gamit ang kanyang kamao na mahigpit na nakakuyom, nagpakawala siya ng malakas na suntok patungo sa mukha ni Alina. Ngunit ang babae ay hindi madaling patumbahin. Sinalag niya ito gamit ang isang sanay na kilos at agad na kumuha ng fighting stance. Akala ninyo takot ako sa inyo, sit-sit ni Alina. Ang kanyang boses ay patag ngunit puno ng banta. Umismid si Teban at nagbigay ng maikling hudyat sa kanyang mga tauhan. Sugod, sabi niya sa malamig na tono. 4 na maton ang agad na pumalibot kay Alina mula sa iba't ibang direksyon. Sinubukan nilang sabay-sabay na sumalakay, umaasang mawawalan siya ng balanse. Ngunit si Alina, na may kakayahan sa martial arts na halatang mas mataas ang antas, ay umikot ng mailiksi. Nagawa niyang iwasan ang ilang atake at gumanti gamit ang mga sipa at suntok na may tiyak na puntirya. Isa-isang nagsibagsak ang mga maton na sumalakay sa kanya. Ang isa ay napaluhod dahil sa malakas na sipa sa tuhod. Ang isa naman ay tumilapon dahil sa suntok sa panga. Kahit na dehado sa bilang, si Alina ay hindi natinad. Bawat kilos niya ay tila sanay na sanay at puno ng kontrol.
Sa huli, si Alina ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng mga lalaking nagsisimula ng bumagsak o umungol sa sakit. Ang kanyang paghinga ay bahagyang humahabol, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Tinitigan niya si Teban na ngayon ay mukhang mas galit pa kaysa kanina. Ito na lang ba ang kaya mo? Sabi ni Alina sa mababa, ngunit malinaw na boses. Lalong dumilim ang mukha ni Teban. Nanginginig ang kanyang katawan sa pinipigilang galit. Sino ka ba talaga? Sitsit niya, habang nagsisimula ng kapusin sa hininga. Hindi agad sumagot si Alina. Inayos niya ang kanyang damit na medyo nagusot at tinitigan si Teban ng diretsyo. Sa likod ng malamig na tinging iyon ay mababasa ang isang matibay na paninindigan. Ako ay isang pulis, sabi niya sa matatag na boses. Saglit na katahimikan ang bumalot sa parking area. Maging ang mga maton na nakatayo pa ay nagsimulang magtinginan ng may pag-aalinlangan. Si Teban mismo ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit, naging gulat at pagkatapos ay napuno ng pagdududa. Ngunit sa loob ng ilang segundo, muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngayon, pinalitan ito ng takot na pilit niyang itinatago. Naggalit ang mga ngipin ni Teban at bumulong sa isa sa kanyang mga tauhan. Tawagin mo lahat. Lahat ng nandyan. Ang tinutukoy na tauhan ay agad na tumakbo papasok sa isang makipot na eskinita sa likod ng convenience store, ang lugar kung saan sila karaniwang nagtitipon. Hindi nagtagal, narinig ang yabag ng maraming tao. Dose-dose ng mga siga-siga ang nagsimulang lumitaw na parang madilim na anino na handang lamunin ang tanghali. Napagtanto ni Alina na nagsisimula ng maging mapanganib ang sitwasyon. Alam niyang kung mananatili siya, matatalo siya sa bilang. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa kanyang scooter, nang hindi inaalis ang tingin kay Teban at sa kanyang hukbo. Akala mo makakatakas ka, pang-aasar ni Teban. Hindi sumagot si Alina. Isang malamig na ngiti lamang ang kanyang isinukli, bago sumakay sa kanyang scooter, pinaandar ang makina at humarurot paalis sa parking area na parang kidlat. Iniwan niya ang alinggaw ng galit na nagsisimulang sumunog sa hangin ang tanghaling iyon. Pinasibad ni Alina ang kanyang scooter ng buong bilis, iniwan ang parking area na ngayon ay puno na ng dose-dose ng mga siga-siga na nagsisimula ng magtipon. Ang kanyang hininga ay humahabol pa rin dahil sa maikling labanan kanina. Ngunit, nanatili siyang nakatuon sa daan sa harapan. Alam na alam niyang hindi mananahimik si Teban matapos niyang hayagang labanan ang kapangyarihan nito. Matapos malagpasan ang ilang kanto at masigurong malayo na siya sa lugar, huminto si Alina sa isang maliit at tahimik na parke. Pinakalma niya ang kanyang paghinga, saka dinukot ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen hanggang sa kumonekta ang tawag. Hello, mahal, sagot ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Marco, ako to, sabi ni Alina sa seryosong tono. Kagagaling ko lang sa isang gulo. Sinalakay ako ng mga siga-siga sa convenience store. Sa kabilang linya, narinig ang biglaang paggalaw. Ang kanyang asawa, si Major Marco Sandoval, ay agad na tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Ano? Nasaan ka ngayon? Ayos ka lang ba? Tanong niya nang may pag-aalala. Nandito na ako sa parke malapit sa highway. Okay lang ako. Pero sobra na talaga sila. Pinipilit nila akong magbayad ng 100 piso sa parking kahit malinaw na nakasulat na libre. Noong tumanggi ako, pinagtulungan nila ako. Lumaban ako pero napakarami nila. Hindi agad sumagot si Major Sandoval. Narinig ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya, isang senyales ng galit na pilit na kinokontrol. Sigurado kang hindi ka nasaktan, tanong niyang muli. Ang kanyang boses ay mas kalmado, ngunit puno ng tensyon. Gasgas lang. Pero si Rico, yung parking boy, at si Teban, yung leader nila, akala nila kung sino sila. Pinakita ko na ang AC ko bilang pulis, pero nagmatigas pa rin sila. Muling bumuntong hininga si Major Sandoval. Ako nang bahala dito ngayon din. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tanging bakal na determinasyon na karaniwang naririnig kapag siya ay naghahanda para sa isang misyon. Matapos masigurong ligtas si Alina, tinapos niya ang tawag sa isang mahinang sabi. Hindi sila makakatakas ng ganoon lang.
Samantala, nagsimulang gumalaw ang araw patungo sa kanluran. Ang kalangitan na kanina ay maliwanag ay dahan-dahang nagiging kulay kahel. Sa likod ng katahimikan ng dapit hapon, isang malaking bagyo ang nagsisimulang mabuo. Isang bagyo na magdadala ng katarungan sa lugar na matagal ng pinaghaharian ng premanismo. Ilang minuto matapos ang usapan nila ni Alina, dumating si Major Marco Sandoval sa headquarters ng kanyang batalyon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mukha ay muling naging malamig, tulad ng kapag siya ay nasa gitna ng labanan. Sa loob ng command room, ang mga opisyal at sundalo ay agad na tumayo ng tuwid nang makita ang hindi magandang ekspresyon ng kanilang komandante. Ipunin ang lahat ng combat-ready na tropa, utos ni Sandoval sa mababang boses na puno ng otoridad. Ngayon na. Walang tanong, tanging mabilis at organisadong pagkilos mula sa mga sanay na sundalo. Sa maikling panahon, 12 ng sundalo na naka-full battle gear ang handa na, kasama ang kanilang mga tactical vehicle at standard issue na armas. Hindi man sila special forces, ngunit ang kanilang disiplina at pagkakaisa ay hindi matatawaran. Anong meron, sir? Tanong ni Lieutenant Cruz, isa sa mga opisyal, nang nagsimulang gumalaw ang convoy palabas ng kampo. Sumagot si Major Sandoval nang hindi lumilingon, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa daan. May mga sigasigang nangahas na hawakan ang asawa ko. Hindi ko hahayaang palagpasin iyon. Matagal ng problema ang grupo ni Teban. Ngayon na ang katapusan nila. Napakunot noo si Lieutenant Cruz. Alam na alam niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi nagtagal, dumating ang konvoy ng militar sa lokasyon. Ang convenience store na dating tahimik ay biglang naging sentro ng tensyon. Ang mga maton na kanina pa nagtitipon sa parking area ay agad na nabalisa. Si Teban at ang kanyang mga tauhan na naroon pa rin ay nagsimulang magtinginan, nakaamoy ng kakaiba. Ang tunog ng mga combat boots sa aspalto at ang ugong ng mga sasakyang militar na papalapit ay nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Ano to? Sitsit ng isa sa mga tauhan ni Teban. Sumimangot si Teban. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pinipigilang galit. Mga siraulo ba sila? Nangangahas silang pumasok sa teritoryo natin? Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng anumang utos, bumaba na si Major Sandoval mula sa pangunahing sasakyan. Tumayo siya ng tuwid, maayos ang kanyang uniforme, ang kanyang titig ay matalim na parang talim ng espada. Sa likod niya, ang mga sundalo ay agad na bumuo ng pormasyon. Sino sa inyo si Teban? Tanong ni Major Sandoval sa malakas at malinaw na boses. Humakbang si Teban, itinaas ang kanyang baba. Ako si Teban. Sino ka para guluhin ang teritoryo namin? Humakbang si Major Sandoval nang walang pag-aalinlangan. Major Sandoval, asawa ng babaeng sinaktan ninyo kanina. At ngayon, lahat kayo ay mananagot sa inyong mga ginawa. Saglit na katahimikan ang bumalot sa parking area. Ang hangin ay tila lalong uminit. Ang mga siga-siga ay nagsimulang humigpit ng hawak sa mga tubo at bato na dala nila. Samantala, ang mga sundalo ay nanatiling alerto, handang kumilos kung lumala ang sitwasyon. Tinitigan ni Teban si Major Sandoval nang may mapanghamong tingin. Kung naghahanap ka ng gulo, makakahanap ka ng gulo. Gumanti ng matalim na titig si Major Sandoval. Iyan mismo ang inaasahan ko. At sa sandaling iyon, ang tensyonadong paligid ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng kapangyarihan ng mga siga-siga at ng pagpapatupad ng batas. Sa sandaling binitiwan ang matatalim na salita sa pagitan ni Major Sandoval at Teban, ang hangin sa parking area ay tila nagyelo. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Sa isang panig, nakatayo ang 12 ng sundalo na nakauniforme at handa sa laban. Sa kabilang panig, siksikan ang mga siga-siga, handang lumaban kahit na wala silang nakamamatay na armas. Ngunit hindi umurong si Teban. Tinitigan niya si Major Sandoval ang tingin na puno ng galit na hindi na maitago. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, at ang kanyang paghinga ay humahabol. Akala mo ba ito ay gyera? Hindi kami kalaban ng estado, sitsit ni Teban sa mababang boses na umalingaw-ngaw. Sumagot si Major Sandoval sa malamig na boses, pero kalaban kayo ng taong bayan. Malakas na tumawa si Teban. Isang tawang puno ng galit at pang-aalipusta. Ang taong bayan?
Sila pa nga ang nangangailangan sa amin. Sino ang magpapanatili ng kaayusan kung hindi kami? Sino ang sisigurong maayos ang parking, ligtas ang mga paninda, at umiikot ang pera? Kami ang batas dito, dagdag ng isa sa mga tauhan ni Teban na sinang-ayunan ng karamihan sa mga kasamahan niya sa likod. Sumimangot si Major Sandoval. Humakbang siya. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Hindi lumihis ang kanyang mga mata mula kay Teban. Ang batas ay hindi nabibili ng illegal na parking fee. Hindi kayo tagapangalaga ng kaayusan. Kayo ay mga parasitiko na nabubuhay sa takot ng ibang tao. Ang mga salitang iyon ay parang spark sa gitna ng gasolina. Nagsimulang umingay ang mga siga-siga. Ilan sa kanila ay nagsimulang magbitiw ng masasakit na salita at pagbabanta. Ngunit ang mga sundalo ay nanatiling kalmado at kontrolado, handang sundin ang utos ng kanilang major. Nang makitang umiinit ang sitwasyon, lumapit si Lieutenant Cruz kay Major Sandoval at bumulong, "Sir, kailangan muna nating subukan ang mapayapang paraan. Kung susugod tayo agad, baka magkagulo ng malaki." Sandaling natahimik si Major Sandoval bago dahan-dahang umiling. "Hindi na natin pwedeng gamitin ang mahinahong paraan. Masyado na silang mayabang. Ito ay pampublikong lugar, hindi kanilang kaharian." Itinaas niya ang kanyang kamay, nagbigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan. "Kunin natin ang lugar na ito. Hulihin si Teban at ang kanyang mga alagad. Pilitin kung kinakailangan." Agad na tumugon ang mga sundalo. Maayos silang sumulong, bumuo ng isang mahigpit na linya at isinara ang lahat ng labasan para sa mga siga-siga. Ilang sundalo ang dumiretso kay Teban, nais siyang hulihin bago pa lumaki ang gulo. Ngunit hindi sumuko si Teban ng ganoon lang. Tumalon siya paatras at tinuro si Major Sandoval na may nag-aapoy na mga mata. "Kung ganoon, tingnan natin kung sino talaga ang malakas dito." Sa isang mabilis na kilos, sumugod siya patungo kay Major Sandoval, iwinasiwas ang isang malaking kamao na puno ng lakas. Nasalag ito ni Major Sandoval, ngunit ang malakas na impact ay nagpatulak sa kanya ng bahagya. Nagsimula ang one-on-one na labanan. Agad na naghanda ang mga sundalo. Samantala, hindi rin nagpatalo ang mga siga-siga. Sigawan at hiyawan ang narinig mula sa magkabilang panig. Sumiklab ang pisikal na labanan sa lahat ng dako. May mga sipa, suntok, tulakan, at sigaw ng utos mula sa dalawang grupo. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na naglaban sina Teban at Major Sandoval. Dalawang malakas na lalaki na may magkasalungat na prinsipyo. Bawat suntok na kanilang pinapakawalan ay may dalang bigat ng paghihiganti at galit. Bawat sipa ay umalingaw-ngaw na parang dagundong ng pusong nasugatan. At sa likod ng lahat ng iyon, ang convenience store na karaniwang lugar ng pamimili ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng kawalang katarungan at pagpapatupad ng batas. Sa gitna ng umiigting na labanan, patuloy na nag-atake sina Teban at Major Sandoval ng walang tigil. Bawat kilos nila ay parang sayaw ng galit, mabilis, tiyak at puno ng lakas. Ang mga suntok ay dumadagundong na parang gema ng digmaan sa gitna ng tanghaling nagbago na ngayon sa isang eksena ng kaguluhan. Si Teban, na may malaking katawan at lakas na hindi madaling maubos, ay sinubukang gamitin ang kanyang pisikal na lakas para durugin si Major Sandoval. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake. Ngunit bawat atake niya ay laging nasasalag ng komandante ng militar na may matalas na reflexes at mataas na karanasan sa labanan. "Akala mo porket dahil sa uniforme mo, pwede ka nang pumasok sa teritoryo namin ng basta-basta." Sitsit ni Teban habang iwinawasiwas ang kamao patungo sa dibdib ni Major Sandoval. Sinalag ito ni Major Sandoval gamit ang kanyang kaliwang braso at gumanti ng isang mababang sipa na bahagyang nagpaatras kay Teban. "Ang teritoryong ito ay pag-aari ng taong bayan, hindi ng mga murang maton na tulad mo," sagot ni Major Sandoval, habang nagsisimulang bumigat ang kanyang paghinga, ngunit nananatiling kalmado. Samantala, patuloy ang sagupaan ng mga sundalo at mga siga-siga sa paligid nila. Sigawan at hiyawan ang pumuno sa hangin. Ilan sa mga maton ay napabagsak na at isinakay sa truck ng militar. Ang mga natitira ay nagsisimula ng manghina na pagtatantong ang kalaban nila ngayon ay hindi kayang lokohin ng banta o karahasan. Nang makitang dehado na sila, sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Teban, "Boss, talo na tayo sa bilang."
Atras na! Ngunit hindi nakinig si Teban. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Major Sandoval. Inayos niya ang kanyang paghinga at muling sumalakay ng may mas mabilis na kilos. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang magpakawala ng isang malakas na suntok sa balikat ni Major Sandoval na nagpatalsik sa kanya paatras. Ngunit hindi bumagsak si Major Sandoval. Agad siyang bumangon, tinitigan si Teban na may malamig na mga matang puno ng determinasyon. Malakas ka nga sa pisikal, pero mahina ka sa prinsipyo. Umismid si Teban. Prinsipyo? Hindi makakapagpakain ng tiyan namin yan, Ginoong Major. Bahagyang umiti si Major Sandoval. Pero ang prinsipyong iyan ang dahilan kung bakit nagtitiwala ang taong bayan sa gobyerno. At ngayon, nandito ako hindi lang bilang asawa ng babaeng sinaktan ninyo, kundi bilang kinatawan ng batas na matagal na ninyong nilalabag. Sa isang malakas na kilos, sumugod si Major Sandoval at nagpakawala ng isang napakalakas na ganting atake na nagpatalsik kay Teban ng ilang hakbang. Ang malaking katawan ng Maton ay nagsimula ng magpakita ng pagod. Humahabol ang kanyang hininga at malakas na tumutulo ang pawis mula sa kanyang sentido. At sa isang tiyak na suntok sa panga, nagawang pabagsakin ni Major Sandoval si Teban sa lupa. Ang dagundong ng katawan na bumagsak sa aspalto ay nagpatahimik sa lahat sa paligid. Ilang sundalo ang agad na lumapit kay Teban na nakahandusay, handa nang arestuhin siya. Sinipa ng isa sa kanila ang tubong bakal na dala ni Teban habang nakikipaglaban. Dalhin niyo siya, utos ni Major Sandoval sa malamig na tono. Kailangan niyang panagutan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang ibang mga siga-siga ay nagsimula ng mapagtanto na hindi na ito isang laban na maaari nilang ipanalo. Isa-isa silang sumuko kahit na maihalong inis at galit na hindi pa nawawala. Sa gitna ng nagsisimulang huminahon na sitwasyon, sa wakas ay naglakas loob na lumabas ang mga empleyado ng convenience store mula sa likod ng salaming pinto. Nasaksihan nila kung paano ang mga Maton na matagal nang naghahari sa lugar ay sa wakas ay bumagsak sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. At sa gitna ng sigawan ng mga nagtitindang nakaramdam ng ginhawa, tumayo ng tuwid si Major Sandoval, nakatingin sa kalangitan ng dapit hapon na nagsisimula ng mamula. Sa likod niya, si Teban ay inaakay patungo sa sasakyan. Samantala, ang iba pang mga Maton ay nagsimulang tipunin. Ang katarungan ay sa wakas ay dumating. Ang kalangitan ay nagsimula ng dumilim, bumabalot sa kapaligirang puno pa rin ng init mula sa nagdaang kaguluhan. Ang parking area ng convenience store, na ilang sandali lang ang nakalipas ay naging larangan ng pisikal na labanan at prinsipyo, ay ngayon ay naging isang pansamantalang lugar ng detensyon. Si Teban at ang dose-dose ng mga siga-siga ay matagumpay na nahuli ng mga sundalo. Isa-isa silang inakay patungo sa truck na handa nang dalhin sila sa istasyon ng pulis. Ang mga nagtitinda sa paligid ay nagsimulang maglapitan, nakikita ng sarili nilang mga mata kung paano ang mga Maton na matagal nang nagpapahirap sa kanila ay sa wakas ay bumagsak. Mayroong hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha, na para bang isang bangungot na kanilang dinanas sa loob ng maraming taon ay bigla na lang natapos. Isang matandang nagtitinda ng gulay na laging kinikikilan araw-araw ang lumapit kay Major Sandoval, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sir, maraming salamat po, sabi niya habang malalim na yumuyuko. Matagal na po kaming nagdurusa dahil sa kanila, pero takot po kami. Wala kaming kapangyarihan. Tiningnan ni Major Sandoval ang lalaki nang may malambot ngunit matatag na tingin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. Hindi niya na kailangang matakot. Ito ay teritoryo ng taong bayan, hindi lugar para sa mga parasitiko na nabubuhay sa takot ng iba. Ilang metro mula doon, si Lieutenant Cruz ay nagbibigay ng instruksyon sa kanyang mga tauhan na linisin ang lugar at i-turn over ang lahat ng suspect sa pulisya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Major Sandoval, Sir, lahat sila ay nahuli na natin. Kasama na si Teban. Dadalhin na sila sa presinto para sa tamang proseso. Tumango si Major Sandoval. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas o makakakuha ng proteksyon mula sa sinumang tiwaling opisyal. Nakausap ko na ang Provincial Director. Siya mismo ang hahawak sa kasong ito. Sumaludo si Lieutenant Cruz. Opo, sir. Samantala, si Teban, na nakaupo pa rin sa sahig ng truck,
ay sinubukang tumayo kahit na nanghihina ang kanyang katawan. Tiningnan niya si Major Sandoval nang may tingin na puno ng paghihiganti. Akala mo sa isang suntok lang, kaya mo na kaming wasakin, sitsit niya. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit puno pa rin ng banta. Lumapit si Major Sandoval at tinitigan si Teban ng diretsyo. Hindi lang isang suntok. Ito ay isang serye ng paalala mula sa batas na matagal na ninyong binaliwala. Bahagyang tumawa si Teban, kahit na mailamat ang kanyang ngipin dahil sa tinamong suntok. Isa lang kaming maliit na grupo. Marami pang mas malalaki sa labas. Akala mo ito na ang katapusan ng kwento. Sumagot si Major Sandoval ng walang pag-aalinlangan. Ito ang simula ng katapusan para sa inyo. At kung mayroon pang mga ngahas na katulad ninyo, haharapin ko rin sila. Isa-isa. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Teban. Sa unang pagkakataon, tila nawalan siya ng sasabihin. Nanliit ang kanyang mga mata, ngunit wala na ang mapanghamong tingin. Tanging galit na lang na nagsisimula ng kumupas. Isinara ang pinto ng truck at pinaandar ang makina. Nagsimulang maghanda ang mga sundalo na umalis sa lugar. Sa kahabaan ng kalsada, maririnig ang mahinang sigawan ng mga residente. Sila na matagal ng takot ay sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Ilan sa kanila ay nagpasalamat, nagdasal, at nagbigay ng suporta sa mga sundalong nagbalik ng kapayapaan sa kanilang lugar. Sumakay si Major Sandoval sa kanyang sasakyan, tumingin sa kalangitan. Ang gabing nagsisimula ng mapuno ng mga bituin. Sa likod ng dilim, nagsisimula ng makita ang liwanag ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit para sa araw na ito, ang tagumpay ay nakamit. Madilim pa ang langit nang pumasok ang truck sa compound ng police station. Ang mga ilaw na neon sa paligid ng gusali ay maliwanag na nagbibigay ng malamig na liwanag sa mga mukha ng mga suspect na isa-isang ibinababa mula sa sasakyan. Sa gitna nila ay si Teban, ang sigasigang leader na dating iginagalang at kinatatakutan. Ngayon ay mukhang lupaypay. Pagod ang kanyang katawan, malamlam ang kanyang mga mata. Wala na ang aura ng kapangyarihan na tulad ng kaninang tanghali. Isa na lang siyang ordinaryong lalaki na kailangang harapin ang bunga ng lahat ng iligal na gawain na kanyang ginawa sa loob ng maraming taon. Ipasok sila, utos ni Police Colonel Ramirez, isang senior na opisyal na kilala sa pagiging mahigpit at malinis sa korupsyon. Agad na dinala ng mga pulis si Teban at ang kanyang mga tauhan sa interrogation room. Sa loob ng malaking kwarto na may kulay abong pader, maliwanag ang ilaw. Isang itim na mesa ang naghihintay, kumpleto sa mga folder ng investigasyon na nagsimula ng kolektahin ng mga investigador. Nang pilit na pinaupo si Teban, tiningnan niya ng masama ang koronel. Akala mo takot ako sa'yo, sit-sit niya. Bahagyang umiti si Colonel Ramirez at naupo sa harap ni Teban ng mahinahon. Wala akong pakialam kung takot ka o hindi. Ang alam ko, nandito ka ngayon dahil sa napakaraming paglabag sa batas. Umismid si Teban. Anong magagawa mo? Ang batas ay laruan ng mayayaman. Makakalabas din ako bukas. Binuksan ng koronel ang isang folder at inilapag sa mesa. Ang laman nito ay mga ulat mula sa mga biktima, mga litrato ng pangingikil, at mga footage mula sa convenience store at sa paligid nito. Lahat ng ebidensyang nakalap mula sa operasyon kanina. Hindi lang ito kaso ng iligal na parking, Ginoong Teban, sabi ng koronel sa mababa ngunit matatag na boses. Ito ay kaso ng organized extortion, physical assault, at pagbuo ng isang criminal group na nagdudulot ng takot sa komunidad. At may sapat kaming ebidensya para sampahan ka ng mga kasong patong-patong. Bahagyang nagbago ang mukha ni Teban, kahit pilit niyang pinanatili ang kanyang mayabang na ekspresyon. Nagsimulang sumingit ang pagdududa. Hindi mo ako maikukulong ng basta-basta. Pero kaya namin, sagot ng koronel ng walang pag-aalinlangan. At gagawin namin. Sa kabilang kwarto, sinimulan na ng mga batang investigador ang interogasyon sa mga tauhan ni Teban. Ilan sa kanila ay nagsimula ng bumigay. Alam nilang sa pagkakataong ito, wala nang proteksyon mula sa kanilang boss. Walang perang pansuhol. Walang banta na magpapatahimik sa mga tao.
Isang batang investigador na nagngangalang Sargento Rendra ang lumapit sa isa sa mga mas batang miyembro ng grupo na si Junior na halatang takot na takot. "Junior, bata ka pa. May kinabukasan ka pa," sabi ni Rendra sa mahinahong tono. "Pero kailangan mong maging tapat. Sabihin mo ang lahat, ano ang mga ginagawa ninyo, sino ang mga kasama, at paano gumagana ang sistema ng pangingikil ninyo." Yumuko si Junior, humahabol ang hininga. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. "Sumusunod lang po ako, sir. Takot po ako kay Boss Teban. Baka patayin niya ako kung hindi ako sumunod." Marahang tinapik ni Rendra ang kanyang balikat. "Pero ngayon, ligtas ka na. Pwede kang magsimula ng bagong buhay. Pero una, tulungan mo kami sa katotohanan." Huminga ng malalim si Junior at nagsimulang magsalita. Isa-isang lumabas sa kanyang bibig ang mga pag-amin tungkol sa kung paano nila inaayos ang iligal na bayad sa parking, ang panggigipit sa mga nagtitinda, at ang pananakit na madalas mangyari. Nagsimula nang mamula ang kalangitan. Malapit nang sumikat ang araw, magdadala ng bagong pag-asa. Sa loob ng investigation room, nagsimulang umikot ang makina ng hustisya, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng ebidensya, testimonya, at katotohanan. At si Teban, na dating itinuturing na hari ng kalsada, ay nakatulala na lang sa katahimikan, na pagtatantong ang mundong matagal niyang pinaghaharian ay nagsisimula ng gumuho sa kanyang paligid. Kinabukasan, ang unang araw ng paglilitis sa kaso ng malawakang pangingikil na pinamunuan ni Teban at ng kanyang grupo ay ginanap sa Regional Trial Court. Puno ang courtroom ng mga mamamahayag, publiko, at ilang biktima na dumalo bilang mga saksi. Ang kapaligiran ay tensyonado, ngunit puno rin ang pag-aabang. Ano ang magiging katapusan ng maton na matagal nang naghari sa pamamagitan ng takot? Si Teban ay nakaupo sa silya ng akusado, suot ang orange na uniforme ng preso. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kayabangan. Tahimik lang siya, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang mga tauhan na nakaupo sa likod niya. Lahat sila ay nasa parehong kalagayan, lupaypay at walang kapangyarihan. Si Prosecutor David Santos ay tumayo sa podium nang may matatag na mga hakbang. Binuksan niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng kaso at sinimulang basahin ang mga akusasyon ng buo. Ayon sa mga batas na nilabag, ang akusadong si Teban, kasama ang 11 iba pa, ay napatunayang maisala sa krimen ng organized extortion, serious physical injuries, at pagbuo ng isang criminal group na naghahasik ng lagim sa komunidad. Batay sa mga katotohanang aming nakalap, kabilang ang testimonya ng 12 ng residente, DTV footage, at pag-amin ng ilan sa mga akusado. Hinihiling namin na patawan ang mga akusado ng pinakamataas na parusa na 20 taong pagkakakulong. Umalingaw ang boses ng piskal sa buong silid. Sa mga naroroon, may mga mahinang nagsaya, may mga napabuntong hininga sa ginhawa. Ang mga nagtitinda na matagal nang nabuhay sa ilalim ng banta ay nagtinginan, hindi makapaniwalang sa wakas ay makakapamuhay na sila ng walang takot. Si Judge Elena Vargas ay pumukpok ng martilyo para simulan ang pagdinig. Tumingin siya kay Teban. "Akusado Teban, naunawaan mo ba ang mga akusasyon ng piskal?" Dahan-dahang tumingala si Teban. Blanko ang kanyang mga mata, garalgal ang kanyang boses nang sumagot, "Naunawaan ko po, pero hindi ko tinatanggap." Agad na sumagot si Prosecutor Santos, "Tanggapin mo man o hindi, ang batas ay mananaig. Akala mo ba ang pera at karahasan ay magpapalaya sa iyo? Ito ay isang bansa ng batas, hindi teritoryo ng mga siga-siga." Nagpatuloy ang paglilitis hanggang hapon. Sunod-sunod na testimonya ang ibinigay ng mga nagtitinda, mga driver, empleyado ng convenience store, at maging si Alina mismo, na dumating para magbigay ng testimonya bilang biktima at bilang miyembro ng. Detalyado niyang ipinaliwanag kung paano nangyari ang pangingikil at pananakot, at kung paano sinubukan ni Teban at ng kanyang mga tauhan na gipitin ang mga tao gamit ang dahas. Matapos pakinggan ang lahat ng testimonya at ebidensya, isinara ng hukom ang paglilitis para sa araw na iyon. Pag-aaralan ng korte ang lahat ng inilahad ngayon. Ipinagpapaliban ang paglilitis hanggang bukas ng umaga para sa pagbasa ng hatol, sabi ni Judge Vargas, at muling pumukpok ng martilyo. Kinaumagahan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nagsimula ang pagbasa ng hatol. Puno na naman ang courtroom.
Ngayon, mas matindi ang tensyon dahil hinihintay ng lahat ang hatol na magtatakda ng kapalaran ni Teban at ng kanyang mga kasamahan. Matapos basahin ang mga legal na konsiderasyon at mga katotohanan ng kaso, sa wakas ay pumukpok ng martilyo ang hukom at binasa ang desisyon. Dahil dito, hinahatulan ng korte ang akusadong si Teban at ang 11 iba pa sa mga krimeng kanilang ginawa ng 20 taong pagkakakulong, alinsunod sa mga batas laban sa premanismo at para sa proteksyon ng karapatan ng mamamayan. Pumukpok ang martilyo, binasa ang hatol, ipinataw ang parusa. Sa gitna ng mga tao, narinig ang maliliit na sigawan. Ilang nagtitinda ang napaluha. May mga nagyakapan, may mga nagdasal ng pasasalamat. Si Teban ay nakayuko lang. Wala nang banta, wala nang peking kapangyarihan. Ang natitira na lang ay ang bunga ng kanyang mga pagkakamali. Ilang araw matapos ang hatol, tuluyang nagbago ang lugar sa paligid ng convenience store. Ang mga parking boy ay nagtatrabaho na ayon sa tamang patakaran, walang iligal na singil. Ang mga nagtitinda ay nakakapagbenta ng walang takot na kikikilan. Ang mga bata ay nakakadaan ng walang pangamba. Ang lugar na dating pinamumugaran ng anino ng premanismo ay muling naging payapa. At sa gitna ng katahimikan, nakatayo sina Alina at Major Sandoval sa harap ng convenience store, nakatingin sa maaliwalas na asul na kalangitan. Parang panaginip, bulong ni Alina. Bahagyang humiti si Major Sandoval. Hindi ito panaginip. Ito ang resulta ng katapangan at determinasyon na labanan ang kawalang katarungan. Tiningnan niya ang kanyang asawa ng may pagmamalaki. At bahagi ka ng lahat ng ito. Tumingin pabalik si Alina sa kanyang asawa at sinabi ng may buong kumpiyansa, hanggat may mga